Ako si Sev Cruzon, at ito ang kwento ng aming pamilya, ang pamilyang Cruzon. Simple lang naman ang pamilya namin. Masaya, nagtutulungan, at higit sa lahat, ay nagkakaunawaan. Pero minsan, hindi rin maiwasan ang mga problema. Mga anak, pakiligpit na ng mga pinagkainan nyo dyan. Ito ang dalawa kong pinakamamahal ng magulang. Laki-laki mo na, di ka pa marunong mag-ayos ng uniform mo. Kahit na sinasermonan nila kami palagi, ay hindi pa rin nawawala ang pagmamahal nila sa amin. Sila nga pala ang aking mga kaibigan. Palagi silang nandyan pag kailangan ko sila. Komportable akong kasama sila dahil kilalang kilala na talaga nila ako. At parang kapatid na rin ang turing ko sa kanila. Pare, paano masasabi sa pamilya mo ngayon? Hindi ko nga alam pare. Biglaan lang din kasi talaga. So, ano plano mo ngayon? Ngayon hindi ko pa alam kung paano ko ito masasabi sa kanila. Magpapahinga din muna siguro ako para sa susunod kong trabaho na rin. Paano yun? Wala kang trabaho, tapos sino mag-ano sa kanila? Yun nga yung pinaproblema ko ngayon pare. Lalo na marami kaming gastusin ngayon. Hindi na talaga buhay pare dito. Hindi ko, pero marami opportunity na gusto mo. Baka gusto mo ipasok kita. Uy, salamat pare. Asahan ko rin yun. Sige, Kahit ano na pa ako, pare? Sige pare, salamat. Ako si Simon, ang padre de pamilya. Hindi madali ang buhay namin, pero kinakaya ko para sa pamilya ko, para maibigay ko ang pangangailangan nila. Paano ko ba sasabihin sa pamilya ko to? Saan ako kukuha ng ibang kakain namin? Paano na ang pambayad sa upa namin? Paano na ang mga bata? Bahala na. Kaya na mga anak ha. Bigla kasing nawalan ng trabaho si tatay. Kaya napilitan muna kami ng nanay nyo na ibenta muna yung bata. Tay, dito na ba tayo natitira? Oo, anak. Parang ganun na nga. Grabe. Tara, mag-ayos na tayo ng mga gamit natin. Tara. Maganda naman pala eh. Seems very nice naman. Ang ganda naman pala. Saan na tayo kukuha ng pambayad natin dito? Pambayad natin sa mga kuryente, sa ilaw, sa tubig. Paano? Pwede ba huwag munang problemahin yan? Paano hindi mo problema? Meron tayong tatlong anak, pare-parehas pa silang nag-aaral. Si Seth, graduate na. Saan tayo kukuha ng tuition niya? Oo, alam ko. Pero bigyan mo lang ako ng ilang araw para makahanap ulit ng bagong trabaho. Gagawin ko naman ang paraan yan eh. Puro ka ganyan. Puro ka mag-alala. Ano, antay mo pa bang umabot sa puntong wala na tayo makain bago ka maghanap ng trabaho? Ulit mo, bahala na na. Pero gaya nga ng sinabi ko, hindi sa lahat ng oras masaya ang pamilya. May mga oras na hindi kami nagkakaintindihan
at hindi naiwasan na nagkakaroon ng problema. Ano ko ba? Kung kailan ba namang graduating ako, doon pa ako pinaunanan ng mga problema na to. So, ano lang plano mo ngayon? Hindi ko rin alam. What if itry mo mag-working student? Pwede, kaso Baka mapagod ka. Mas lalo ka may stress kasi ang dami mo kasi kasuhin. alam mo sa time na to, hindi ko iniisip yung stress o pagod na maaano ko. Iniisip ko lang talaga, gusto ko lang talaga makapagay sa mga. Ako nga pala si Janine. Di ko rin alam kung bakit nga ba parang walang nagpapahalaga sa akin. Minsan, napapaisip na nga lang ako kung mahalaga ba talaga ako? Parang lagi na lang kasi akong second option eh. Kung minsan, wala pa sa option. At ito, siya si Ring, ang kaisa-isa kong kaibigan. Si Rin lang yung meron ako. Pakiramdam ko kasi siya lang yung bukod tanging nakakakita at nakakaintindi sa akin. Kahit na ganun, pakiramdam ko, second option mo pa rin ako. Kahit sa best friend ko. Pero naiintindihan ko naman si Rin. Kailangan ko siya intindihin. Hindi lang ako ang kaibigan niya. At hindi lang sa akin na ikot ang mundo niya. Tulad ng dati, kay bilis ng sandali, o kay tagal din kita minahal. Ngayon naman, pakinggan natin ang isang talumpati mula sa isa sa ating mag-aaral. Mangyaring makinig at humanda sa napakagandang talumpating ito mula sa ating mag-aaral na si Fidel Cruzon. Palakpakan natin. Saya naman kami nung una. Lagi kami magkakasama, sila mama, si papa, sila ate. May oras pa kami para sa isa't isa. Pero ngayon, parang wala na silang oras para sa akin. Ba? Kaya na, ba? Naalala ko po pala yung talumpati ko bukas. Meron po kasi kami talumpati para bukas. Pwede po ba kayo makakita? Kaya na hindi ko alam. Baka marami gusto akong gawin bukas. Sana naghanap ko ng panibagong trabaho. Sana maintindihan niyo. Try mo ako kausapin si nanay mo. Pwede siya bukas. Tensya na. Ma, O anak, ano yun? meron lang po sana akong gusto sabihin sa inyo. Ano yan? Meron po kasi kami yung talumpati para bukas. Tinanong ko lang po si tatay kung pwede po siya mapunta. Pero di daw po. Kaya kayo, kung sa inyo, pwede po ba kayo mapunta? Anak, pasensya ka na ha. Si papa mo kasi maghahanap ng trabaho bukas. Si ate Seb mo naman may pasok bukas at saka si ate Janine mo. So wala magbabantay dito sa bahay. Kaya hindi din ako makakadalo. Pasensya na anak. Sige po. Di anak. Oh, nandiyan na pala yung magaling mo, anak. Bakit ngayon ka lang? Ma, may pinuntahan lang po ako. Buti umuwi ka pa. Hindi naman po ako nagtanggal eh, at saka may ginawa lang naman ako. Marami pang gawain bahay dito. Bakit ma? Inaano ko ba? Hinahayaan ko lang ba yung gawain ko? Ginagawa ko pa rin naman eh. Kapag kadating Uy, ko, gagawin ko. Ikaw, boss mo yung panalita mo sa nanay mo, ha? Bakit ba? Nag-explain lang naman Yan ba yung natututunan mo kakabarkada mo sa labas? Hindi ako Ang pananagot sa magulang mo? nagbabarkada. Hindi ako nagbabarkada. Hindi rin po ako sumasagot. Ine-explain ko yung side ko. At saka,
Nag-aaral ako, ma. Nag-aaral o nag-aaral ka lang? Hindi rin ako Magulang mo kami, ayusin mo yung pananalita mo. Ano ba ba? Nag-explain ako, hindi mo ba alam yung ibig sabihin ko? Hindi ka talaga titigil, ha? Bastos na! Hoy, ikaw bata, ayusin mo yung pananalita mo sa nanay mo. Ikaw na nga itong may mali. Ikaw pa'y may ganang magsalita ng ganyan. Anong school naglalagwatsa ka lang ang sabihin mo? Bumabastos ka na patagal ng patagal. Ay ba'y natututunan mo sa labas, barkada mo? Pag hindi ka pa nagbago, papalayasin na kita dito. Wala kang kwenta. Abuso. Ate, gising! Nananaginip ka ata! Ha? Nananaginip ka ata! Teka, anong oras na ba? Alas 7 na ate, late ka na po ata. Alas 7 na. Teka lang, magla-ready lang ako, ha. Ako si Isa. Ako naman ang ilaw ng tahanan sa aming pamilya. Nahihirapan ako pero mas iniisip ko kalagayan ng pamilya ko. Kahit na dumating sa punto na hindi na kami nagkakaunawaan at sabay-sabay ang mga problema. Mahal na mahal ko sila. Nak, pwede ba ba magpalit? Nak, pasensya ka na sa mga nagdati namin sa'yo. Hindi namin sinasadya. Nadala lang kami ng galing. Alam na ko na. Alam kong hindi sapat yung galit ko para pagbuhatan kita ng kami. Pero sana, mapatawad mo pa rin kami ng namin. Pero hindi ko lang kasi ini-expect talaga na ikaw, tatay ko, pagbubuhatan pa talaga ako ng kamay. Like, gusto ko lang naman kasi mag-explain bakit kailangan mo kong pagbuhatan ng kamay, di ba? Nakpasensya. Handa naman kami gumawa sa pagkakamali namin ng namin. Talagang Naisip lang namin yung kalagayan. nadala lang din kami ng Naiintindihan ko naman po pero grabe talaga yung sakit na naramdaman ko nung nung sinampal niyo ako. Ang sakit talaga, ang sakit ng pagbuhat ng kamay niyo sa akin. Pasensya na talaga. Hindi mo alam kung gaano ko pinagsisiyan yung ginawa ko para sa iyo. Pasensya na pagkakamali. In the end, can you tell me if it was worth the try? So I can decide. Leaves will soon Masakit yung ginawa niyo sa akin pero napatawag ko naman kasi ba yun? Naiintindihan ko. Ay, Pinamahan ka namin, anak. From waves overgrown come the calmest of seas. I know we'll be alright in time. Uy, kasali naman kami dyan. Learn to forgive. Try as hard as I might to flee the shadows of the night. It haunts me and it makes me feel blue. But how can I
try to hide when every breath and every hour I still end up thinking of you. And in the end, everything we have makes it worth the fight. So I will hold on for as long as the leaves will soon grow from the bareness of trees. And all will be alright in time. From waves overgrown come the calmest of seas. And all will be alright in time. Oh, you never really love someone until you learn to forgive. I never thought that I would see the day that I decide if I should leave or stay. But in the end, what makes it worth the fight? That no matter what happens, we try to make it right. Leaves will soon grow from the bareness of trees, and all will be alright in time. From waves overgrown come the calmest of seas, and all will be alright in time. Wounds of the past will eventually heal, and all will be alright in time. 'Cause all of this comes with a love that is real. I said all will be alright in time. I said all will be alright in time. I said all will be alright in time. All will be alright in time. Oh, you never really love someone until you learn to forgive.